بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag ng aklat Kitab at-Tauhid na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Una sa lahat, bago ako mag-umpisa magpaliwanag, alhamdulillah, tayo ay nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway tanggapin ang ating mga nakalipas na ginawang ibada. Taqabbalallahu minna wa minkum, at binabati ko ng Eid ang lahat ng mga kapatid ko mga Muslim na naway tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating ginawa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. So sinabi rito ng Imam rahimahullah, bab man ata al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma haramallahu faqad ittaqadahum arbaba. Ibig sabihin, arbaba min dunillah, arbaban min dunillah. So ang binanggit na dito ng arbaban. So sa title na ito, marami tayong makukuha mismong aral. So sabi rito, bab o ang kabanata o ang chapter, man ata al ulama wal umara. Kung sino man ang sumunod sa mga ulama at mga umara. Ang ulama, ang tinutukoy nating ulama ay yung ulama ng ating din, na nagbibigay ng paalala sa atin sa katuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na gawin natin ang mga kabutihan at iwasan natin ang mga pinagbabawal. At ang mga ulama, ito ay tungkulin nila na lagi magpaalala sa mga Muslim, maging sa ating mga pinuno. Kasi sa panahon natin ngayon, ang mga pinuno na hindi katulad ng panahon ng mga naunang panahon ng propeta, ng mga sahaba, ng mga tabiin, at ng Qurun al-Mufaddala, ng mga salafus salih, na ang mga leader ng mga Muslim, sila ay leader sila sa umur ng dunya, sila din ay leader sa umur ng din. Kaya lang ngayon, may mga karamihan ngayon sa mga Muslim na umara o leader ng umur ng dunya, pero hindi sila masyadong marunong sa din. Kaya sila ay nakaasa sa mga ulama. So kaya dito, kung sino man ang sumunod sa mga ulama at mga umara, kasama dito ang umara, na ang origin ng ating katuruan sa Islam na pagsunod sa mga ulama at saka sa mga umara sa kabutihan, bil ma'ruf, na sinabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, na sundin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sundin natin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang ating mga pinuno. Ito ang pinakano. As long na sila ay nasa obedience sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at tinutupad nila ang kalang tungkulin na pinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang dalawa na yan, ang umara na nabanggit sa Quran, umara, ulil amri minkum, ito ay ang mga ulama at saka mga umara. Ang mga ulama natin, sila ang umara sa umur ng ating din, at ang mga umara naman, sila ang umara o leader sa umur ng ating dunya. Kaya ang trabaho ng mga ulama, i-remind palagi ang mga umara at ang mga awam ng mga Muslim o ang am. At ang trabaho naman ng mga umara sa pamamagitan ng pagtanggap ng paalala ng mga ulama, pa-i-implement ang katuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, ang pagpapatupad ng batas sa kanilang bansa, sa kanilang lipunan, at pagbabawal at pagpapatupad ng mga kaparusahan o hudud sa mga tao nagkasala upang mapangalagaan ang umma. So yan ang trabaho ng dalawa, ang tagapagpaalala o tanpid, at ang mga umar na taga-implement ng batas. Taga-implement ng batas. Kaya lang dito, tatandaan pa rin natin, lagi tayong mayroon ditong tanbih o maging maingat tayo, na ang pagbibigay ng paalala sa mga umara ng mga ulama
lalong-lalo na ito ay tungkulin ng mga ulama, ng mga marurunong. Hindi ito pwedeng pasukan ng sino man. Lalo na yung umur na malakihan tungkol sa, hindi ito maaaring pasukan ng sino man. Magpaalala sa mga umara. Kailangan dito ay mga ulama na nakakaalam ng umur. Ahlul iktisas. Na ang pagbibigay ng payo o pagpapaalala sa mga ulama, sa mga umara, sa mga pinuno ng mga Muslim na tagapamahala ng dunya o ng gobyerno ay sa maayos pa rin pamaraan. Hindi yung ibabakbait natin sila, magrarally tayo, magsasalita tayo sa khutbah, magde-lecture tayo na nagsasalita tayo ng masama sa harapan ng mga tao. Hindi yan ang pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba. Maging ang mga imam natin, si Imam Ahmad, mga naunang mga imam, kahit sila ay nakulong, may mga ulama na nakulong, may mga hindi. May mga ulama na mga nakulong. Ibn Taymiyyah, Islam Ibn Taymiyyah, nakulong, may mga imam na nakulong. Kaya lang, kahit sila nakulong, ang pinaglalaban nila yung upang wag magbago ang mga tao sa teaching na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, Islam Ibn Taymiyyah, yung mga malapit sa mga umara na mga dalal, na mga ahlul bid'ah, na may mga kurapat, sa kalang din mga. So, dahil sa kanyang pagbatikos sa kanila o pagkontra sa kanilang mga gawaing mga superstitious at mga bid'ah, so sila ay pinagtulong-tulungan na si Islam Ibn Taymiyyah hanggang siya ay makulong. Si Imam Ahmad naman, pinagtanggol na talaga ang Quran, pero hindi siya nagsalita ng laban sa mga pinuno. Yan ang tandaan natin bilang isang Muslim, na meron sa atin ngayon na akala natin kapag ang isang pinuno ay kamali na o gumagawa na ng ay pwede na tayong bastusin sila at magsalita ng katulad ng ginagawa ng mga Muslim na magrally, magdemo o magmura. Ito ay hindi gawain ng Ahlul Islam. Tandaan natin, ang munasaha sa umara, ang mga ulama ay sekreto at sa maayos pamaraan sa pamagitan ng hikmah. Kaya hindi pwede dito sino-sino. Kailangan dito ulama, ahlul ilm, ulama. Halimbawa, anong panahon ni Sheikh bin Baz rahimahullah, siya ay alam ng mga Muslim, ng mga talibul ilm, na siya ay sumusulat sa mga umara, sa maayos sa pamaraan, binibisita niya, minsan naman siya binibisita at binibigyan niya ng nasiha sa pinakamaganda, magalang at maayos sa pamaraan. At tinutupad noong araw dito, kung pansinin ninyo, sa Saudi Arabia, halimbawa, yung mga ibang mga matatagal na rin dito, alam natin noong dito, kahit na yung mga satellite na yan, pinagbabawal dito. Wala dito mga litrato sa mga signboard ng babae. Walang litrato ng mga nakikita natin ng mga nilikha sa mga bagay, kahit sa mga karton na yan o ano. Dahil yan ay si Sheikh bin Baz, siya ang mufti, pero pinapayuhan niya ang mga amir. Siya nagbibigay ng paalala at ina-apply nila. Ganon din si Sheikh Uthaymeen na nabubuhay pa. Kaya nung sinabihan niya siya ng kanyang mga estudyante, sabi niya, hindi ka nagpapaalala sa mga ulama, sa mga umara. Sabi niya, hindi ka nagbibigay ng payo. So ang sinagot ni Sheikh Uthaymeen ay iyak. Siya umiyak kasi napakahirap ng tungkulin na yun. Sino ba ang isang tao na kaya mong humarap sa mga pinuno, lalo na may mga pinuno na mga arrogant kapag salita ka sa halip na ikaw ay minsan hindi tinatanggap, gagawin pa, pag-iinitan ka. Kaya ang ginawa niya, anong sagot niya ko tayo, kung alam nyo lamang, ang hirap. So ang kanyang sinagot ay luha. Dahil bibihira ang tao nakakagawa ng ganyan. Katulad nila Imam Ahmad nung araw, ni Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i. Kaya lang, hindi ibig sabihin kapag ang isang ulama nakulong na, yan ang tunay na ulama. Hindi, may ulama din na hindi nakukulong. Tandaan natin, huwag tayo malilin lang ng mga na mas, lalo sa panahon ngayon, mas maganda ngayon hanggat maaari. Ang isang ulama, huwag makulong hanggat maaari. Kasi, kapag sila hindi nakakapagpatuloy sila ng pagbibigay ng paalala, ng aral sa mga tao, nasiha sa mga tao. Noong araw, noong panahon nila, Imam Ahmad, nila Sheikh Islam Ibn Taymiyyah at iba pa, kahit na nakakulong ang mga ulama, nakakapag-aral yung mga estudyante, nakakapagtanong sa kulungan. Ngayon, bawal. Hindi pwedeng pumunta sa mga tao nakakulong. So kaya yan ang iintindihin nating mabuti. Ano ba ang ibig sabihin ano ba ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa ng mga salaf ng ummah, salafus salih.
Hindi yung sa init ng ulo. Kailangan dito hikma. Kailangan natin ay hikma. So, mas maganda kung ang mga ulama at saka umara ay nakakasundo. Hindi katulad sila, hindi yung magkaaway sila katulad ng mga, yan ay gawain ng mga hindi mga Muslim, mga Kristiyano at mga politiko, o mga gobyerno at saka yung mga pinuno ng religion na magkaaway sila, hindi sila magkasundo, hindi yan tama. Dapat sa Islam, magkakaisang Muslim na sa pinuno at saka mga ulama hanggat maaari. Minsan, halimbawa ngayon, may mga pagbabago dito sa lugar na ito, hindi ibig sabihin ang sukot o ang silent ng mga ulama ay pinapayagan lang haram. Hindi yan totoo. Halimbawa, may mga ulama na silent. Silent sila sa pagsasalita ng malakas sa labas. Katulad ng ginagawa ng mga juhal, ng mga katulad ng maraan ng kawarij. Hindi yan ang maraan ng ulama. Sila ay sumusulat, sila ay sekreto, nagbibigay ng payo. Pero tingnan natin ang kanilang mga duros. Halimbawa, siya Qutaymin, siya Pausan, siya Bin Baz. Halimbawa, bawal ang tax. Talaga bawal ang haram ang tax. Haram ang riba. Haram ang pagtatayo ng mga entertainment. Haram ang pag-approve ng mga alak, ng mga haram. Pakikita natin yan. Hindi sila ay sukot silent sila sa publiko, sa pagkakalat. Katulad ginagawa ng iba naman para lamang magpakita na sila ay, pero sila, tingnan natin ang kanilang mga duros, ang kanilang mga sinulat na aklat, makikita natin ang bawal. Bawal. Hindi yan, yan ang mga ulama. Kasi ang mga talibul ilm, tunay na talibul ilm, makasunod tayo sa atar. Subaybayan natin ang bakas ng mga tao talaga na marurunong. Ano talaga ang kanilang posisyon para wag magulo, para walang pasad ang lipunan. So kaya lang dito, sabi nga rito ng Imam Rahimahullah, kung sino man ang sumunod sa mga ulama at umara, pitahrim ma'ahalallah, kung sino man na gawing haram ang pinahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay maliwanag. Unang-una, kapag ang tao na yan, ang ulama, ito man ay ulama o ito man ay ruler o pinuno, kapag ginawa niyang halal at pinaniniwalaan niya talaga na yan ay halal, siya ay kafir. Pero kapag dahil lang sa tinatawag nating kahinaan o weakness, yan ay kufur asgar. Yan ay kufur asgar o tinatawag natin ang tao na yan ay pasik. Tungkol sa aya na gawin niyang haram ang halal at gawin namang halal yung haram. So sabi nga rito ng imam, takadahum arbaba min dunillah. So sila ay kumukuha ng rab na ginagawa nila ang tao na yan ay tagapaggawa ng batas. Dahil sa Islam, ang tahlil wa tahrim, ang pagbibigay ng batas, pagbabawal at pagpapahintulot ng mga bagay, ito ay hukuk lamang ng Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walang sino may karapatan. Ito ay exclusive lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito man ay hukum kauniya, ito man ay hukum qadariya, diniya, at hukum al-jasa. Ibig sabihin, desisyon o batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, universal, na lahat ng nilikha hindi makakalabas sa batas na yan. Yan ay desisyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang sino man, yan ay kanyang batas. Walang sino mang maaaring sumuwaya, kafir, Muslim, kafir, mamamatay lahat, kakain lahat, matutulog lahat, magugutom lahat, iinom lahat, matutulog lahat. Yan ay batas, kauni. Qadar diniya, ito naman yung mga batas na pinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na dapat nating tuparin at ipatupad ng mga taong nasa katungkulan o pinagkalooban ng posisyon na sila ang mamahala ng mga katulad ng mga umar at ng mga ulama. Na dapat ang batas, tawag natin hukum, qadari, diniya, dapat ipatupad na ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag tayong gagawa at tatanggap ng ibang batas maliban sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sa atin ay unang-una, ang Allah tagapagbigay ng batas. Ang propeta naman ay tagapagkumbay sa atin at tayo naman tagasunod lamang. Taga-implement, tagasunod ng batas. Hindi tayo dapat gumawa ng batas. Tayo dapat gumawa ng batas. Gawa na ang batas natin. Kompleto na ang batas ng Islam. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Complete na ang din ng Islam. So kaya ang tinutukoy dito na rab, alimba ang salitang rab sa Quran at saka sa Sunnah, sabi nga ng mga ulama, kapag ang salitang rab ay nakahiwalay, kasama dito ang uluhiyah. Katulad ng iman at saka Islam. Kapag nabanggit ang rab,
Halimbawa, sabi nga, yung tanong sa libingan, man rabbuka? Ang ibig sabihin dito, sino ang iyong creator? At ibig sabihin dito, sino ang iyong sinamba? Itong ibig sabihin dito. Ganon din dito, kapag tayo ay sumasamba o ginagawa nating tagapaggawa ng batas, ang isang nilikha kapag sinunod natin yung na ang ginawang bawal ay ginawa niyang halal, at ang halal ginawa niyang haram, at sinunod natin, kinuha natin siya na Rab ng maliban sa, o tagapagbigay ng batas ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nagbigay dito ng atar ang Imam rahimahullah ni Ibn Abbas radiyallahu, sabi dito, qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, yushiku an tansila alaykum hijaratun minas sama. Sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ang pinsan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tansila alaykum hijaratun minas sama. Halos ibig sabihin bumagsak ang umulan ng mga bato magmula sa kalangitan. Anong dahilan? Sabi nito, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Sinasabi ko sa inyo, doon sa mga tao na nagtanong sa kanya tungkol sa Hajj, sabi niya, sinasabi ko sa inyo na sinabi ng Rasul, pero pinagpipilitan niya, sabi ni Abu Bakar at saka ni Umar. Kasi may mga tao na nagtanong sa kanya tungkol sa Hajj. Dahil alam natin ang uri ng Hajj, tatlo, tamattu, qiran, saka ifrad. So sinabi niya, para kay Ibn Abbas radiyallahu, dahil sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sa kanya wajib ang tamattu. Pero sabi ng mga tao sa kanya, qala Abu Bakar wa Umar. So kaya ito siya ay nagalit at sabi niya, halos sabi niya, bagsak kayo. Ibig sabihin dito na ang taong susuway sa teaching ng Allah subhanahu wa ta'ala at kukunin ang katuruan ng iba, ibig sabihin may nag-iintay sa kanyang kaparusahan. Dito sa dunya, lalo na sa akhirah. At dito nabanggit dito ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma ang dalawang kulapa ar-Rashidin. Kung ang mga kulapa na yan ay pinahintulutan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alaykum bisunnati wa sunnati al-kulapa ar-Rashidin, as long na mga kulapa na yan ay hindi kumukontra sa kanyang sunnah, susunod tayo. Pero kapag merong clear na text o dalil na sinasabi ng propeta, itong gawin ninyo, hindi tayo pwedeng sumunod kahit kanino. Itong ibig sabihin dito ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, na ang tinutukoy natin dito, ang isang Muslim, kapag ang tinutukoy natin ay halal at saka haram, kailangan kukunin lamang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa propeta, dahil ang propeta siya ay tumatanggap ng wahi. So, ang obedience natin sa propeta, ito ay obedience sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa man yuti'ar rasul faqad ata'ala. Kapag sinunod ninyo ang sugo, ibig sabihin ng pagsunod niyo, ito ay pagsunod ninyo sa Allah dahil inutusan kayo na sumunod sa inyong rasul. So kaya dito, ang tinutukoy natin dito ng Imam at saka ni Ibn Abbas, at tinutukoy natin dito sa bab na ito na ano bang uri ng batas o ruling o hukom na gagawin natin, kailangan natin ng dalil. Ibig sabihin nito, kailangan natin ng dalil. Hindi natin pwedeng kunin yung tao na dalil. Hindi pwede. Kailangan nating dalil magmula sa kitab at sa sunnah. Hindi pwede sabihin natin, sabi ng tao na ito, na aming imam. Hindi dalil ang imam. Ang dalil ay magmula sa kitab at sa sunnah. Ay sabi natin, si Abu Bakar, si Umar. So ang dalawang yan ay talagang dakila na mga imam. Kaya lang, kapag sila ay mukala pa sa teaching ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit sino pang imam, ibig sabihin ay kukunin natin ang dalil. At lahat ng mga sahaba, ng mga tabi'in, bagay dalawang imam na yan. Dalawang kalipa na yan, ang apat na kalipa. At ang apat na mga imam, agreed lahat ang mga ulama. Sabi nga ni Imam Asyafi, agreed lahat ang mga ulama, ang mga apat na imam, na kapag merong hadith o dalil o sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong tanggapin ang aming salita o ang aming desisyon, ang aming hukom. Huwag niyong tanggapin at kunin ninyo ang sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin talaga ang gabay sa atin ng ating mga ulama na kunin natin ang dalil. Kunin natin ang proof, ang evidence o ang dalil. Huwag tayong kukuha ng opinion lamang ng tao na walang evidence.
ang Islam bil adilla, kailangan base sa dalil, hindi base sa ra'i, hindi base sa opinion. So kaya yan ang pinagdidiinan ni Abdullah bin Abbas na kapag ang isang tao kumontra, umukala pa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so siya ay may darating sa kanyang pagpaparoon, baka siya ay umulan ng bato o ng hijara. At ito ay nabanggit sa Quran mismo na may kaparusahan sa mga taong kukontra. Sumunod na atar na binigay sa atin ng Imam rahimahullah, Waqala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. So Ahmad ibn Hanbal, si Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad, very famous imam ng Ahlus Sunnah. Na si Imam Ahmad ang isang tao na napakahigpit sa sunnah, na ayaw niya talagang tumanggap ng anumang uri ng kalam, ng akwal kapag walang hadith. Siya talaga ay enemy ng bid'ah, siya ay kaaway ng bid'ah, si Imam Ahmad. Talagang pinagtatanggol niya ang sunnah, kaya tinawag siya Imam Ahlus Sunnah. Siya talaga ay ayaw niya ng bid'ah. Ayaw niya ng bid'ah. Sabi ni Imam Ahmad rahimahullah, Ajibtu likaw arapul isnad wasihatahu. Sabi niya, ako ay nagtataka o namamangha sa mga tao. Ajibtu, sabi ako sa mga tao na alam nila arapul isnad. So, nung panahon nila, talaga napakahigpit nila sa, kapag may hadith, yan ba sahih? Yan, bukod sa, kung yan ba sahih, ano ang sanad niyan? Asan ang sanad niyan? Meron ba yung sanad? Tayo ngayon, ang dumadating sa ating mga hadith, tayo, nagkukot tayo ng hadith, puro muallak. Ang ibig sabihin ng salitang muallak, omitted yung mga isnad. May nabanggit na lang natin sa kala Abu Hurairah. Bisa nga, hindi na natin binabanggit si Abu Hurairah. O yung mga sahaba na nag-narrate ng hadith. Sabihin natin, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayo ngayon, ang puro, ibig sabihin ng salitang muallak, omitted yung sanad. Minsan naman, ang sanad ay tatlo, o kaya may natitirang isa, sahaba o tabiin. Pero karamihan sa gawain natin ngayon ay muallak ang ating narration ng hadith. So sabi rito ni Imam Ahmad, alam ng mga tao na ang sanad ay sahih. Authentic ang sanad. Pero ang ginagawa nila, yadhabuna. Nung panahon nila yan, ni Imam Ahmad, 200. Ibig sa panahon ng propeta, sakop siya ng 300 generation, ng the best generation, yung Talata Qurun, 300 years, 240 si Imam Ahmad, number 241, nga ganyan. So sabi nito, alam nila yung sahan ng hadith, yadhabuna ila ra'i Sufyan. Pero may mga tao pa rin na kinukuha nila ang ra'i o opinion ni Sufyan at-Tawri rahimahullah. Si Sufyan at-Tawri, isa sa mga imam, tika, saduk, imam, paki, ulama, so, zahid, ibig sabihin, trustworthy na imam, kilala na imam, talagang isa sa mga ulama natin. Kaya lang minsan, maaaring hindi nakarating sa kanya yung hadith, o kaya consider niya yung hadith na yun ay daif. So, nagbibigay siya ng opinion. Kaya lang, si Imam Ahmad, kapag may dalil, hindi niya pinapayagan talaga ang mga tao na kunin ang opinion, ang kanyang opinion at opinion na sino man, maliban sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya dito, yadhabuna ila ra'i Sufyan. At piniprepare pala o pinipili pala ang opinion ni Sufyan at Tawri. Dito ko ditong si Sufyan ay si Sufyan at Tawri, Said at Tawri, isa sa mga kilala ding imam. Pagkatapos binasa rito ni Imam Ahmad, wallahu ta'ala yaqul, nagbigay siya ng aya. So ito ang mga pagkatapos nilang sabihin na yan, na hindi yan magandang gawain, nagbibigay sila ng dalil. Na sinabi na Allah sa palyahdiril ladina yuqalabu an amrihi. So ibig sabihin, at bigyan ng babala yung mga tao na kumukontra o sumasalungat sa utos ng propeta, sa utos ng propeta o sa hukom ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amrihi dito, ang tinutukoy dito ay umur, o kung ano ang sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tusibahum fitnah, na kapag sila ay kumontra sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinukuha nila ang opinion ng tao, yung kung ano lang maisip ng tao, ano lang masabi ng tao, may darating sa kanilang an tusibahum fitnah, may darating sa kanilang kapahamakan. May darating sa kanilang kapahamakan.
At pinaliwanag ni Imam Ahmad kung ano ibig sabihin ng atadri ma'al fitna, sabi ni Imam Ahmad. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng salitang fitna dito sa ayah? Al-fitna to shirk. Ang fitna dito ay shirk. Sabi niya dito, ang fitna ay shirk. Kasi ang isang tao, kapag siya ay patuloy sa kanyang bid'a at kinukuha niya ay opinion lamang, walang dalil, continue siya, patuloy siya ng patuloy sa bid'a, dalal, ligaw siya ng ligaw, papunta siya sa dalal, so siya ay mapupunta sa shirk o kupor, sa ibang atar, sabi ng mga ibang mga salaf, kupor. Sabi dito, la'allahu idaradda ba'da qawlihi, maaring kapag nireject nila ang ibang salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, an yaqa'a fi qalbihi shay'un min sayd pahyahaliko. At kapag kinokontra nila o sumasalungit sila sa teaching o sa hukom ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaring mangyari sa kanilang puso ang malihis. Zayd, ibig sabihin maalis sa hak, mapunta sa batil. Mapunta sa pasad ang kanilang puso, maligaw ang kanilang puso. So kaya payahlik at sila ay mapahamak. Sila ay mawasak o makamit nila ang papahamakan. So ibig sabihin dito ng Imam Rahimahullah, na ayon sa ayah na binigay niya sa atin, kapag ang isang tao prepare niya ang opinion kaysa sa dalil, maaaring may dumating sa kanyang kapahamakan. At ang kapahamakan ay pagkaligaw. Bukod sa pagkaligaw, pinakamalaking kapahamakan, maaaring mapunta siya sa kupor o sa shirk. Lalabas siya sa Islam. So ito ang delikado sa lahat. Pag lumabas sa Islam, anong mangyayari? Pupunta sa hellfire. Pupunta tayo sa hellfire. Kaya anong aral na makuha sa dalawang atar na yan? Ibig sabihin, wajib. Wajib. Ang pagsunod sa Quran sa Sunnah, ang pagkuha ng dalil, ang paghawak ng mabuti sa dalil. Huwag natin kukunin yung opinion. Ang utak na ito ng tao, ito ay may hangganan. Kaya nga pinadalan tayo ng revelation para itama ang utak natin, ang ating puso, ang ating isipan. Hindi maaari itong kumontra sa revelation. Kailangan ang revelation, siya ang nagpadala revelation, siya ang lumikha sa tao. Dapat yan ay magkasundo. Hindi dapat magkontrahan. Dapat yan ay magkasundo. Dapat tanggapin ng puso natin ang revelation. Kaya sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa isang ayah sa surah An-Nisa, sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minun." Tungkol sa propeta. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumumpa. Hindi kayo tunay, hindi kayo matatawag na kumpleto ang inyong iman o matatawag na talagang mu'min hatta yuhaqqimuka bima shajara bainahum, hanggat hindi nyo ginagawa ng propeta na tagapaglutas o hakim o tagapagdesisyon sa inyong shajar, sa inyong ibig sabihin contradiction, sa inyong pagkakaiba. Hatta yuhaqqimuka fima fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. At wala kayong mararamdaman sa inyong puso o madarama na ibig sabihin haraj o pagkontra o hindi pagtanggap sa inyong sarili, wa yusallimu taslima. Sa kanyang sa kadait ng sa hukom ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu taslima, ibig sabihin pagtanggap at pagsubmit sa batas ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ay revelation, dahil ito ay wahi. Panghuling dalil na binigay sa atin ng muallif rahimahullah, sabi rito, an Adi ibn Hatim radhiyallahu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. So si Adi ibn Hatim at-Tai radhiyallahu an, isa sa mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So narinig niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam na binabasa niya ang ayah sa surah Al-Bara'ah. So narinig niya, sabi nito, ittaqadu, na binabasa ng propeta, ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Nasasabi nito sa surah Al-Bara'ah o sa surah At-Taubah, ittaqadu ahbarahum, kinukuha ng kanilang mga ahbar at ng kanilang mga ruhban, arbaban, na rab, plural ng rab, arbab, min dunillah. Ang mga ahbar, ibig sabihin dito, mga ulama.
Halimbawa, kung tinutukoy dito ay mga Yahud tsaka Nasara, mga ulama ng Yahud tsaka mga Nasara. O lalong-lalo na ang tawag sa mga ulama ng Yahud ay ahbar ahbar. Magmula sa word na bahar. Rohban, ibig sabihin naman salitang rohban ay yung worshipper o yung abid. Na ang tao na yan ay talagang worshipper na siya ay ang kanyang mahal niya ang pagsamba, gusto niya talagang sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya lang, hindi ang katulad ng may mga ulama naman na bukod sa ulama na abid pa, meron namang tao na ulama, hindi masyadong abid dahil sa busy niya sa ilm o sa knowledge. Meron namang tao, hindi masyado sa ilm, pero siya ay abid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Worshipper siya, katulad ng mga ibang mga Yahud, mga Christian, ibang mga Muslim, ganyan. Makikita natin may mga Muslim na worshipper. So sabi rito, ang tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala rito na ang mga Nasara, mga Yahud at Nasara, kinukuha lang kalang mga ulama at kalang mga abid o worshipper na arbab ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya nung marinig ito ni Adi ibn Hatim radiyallahu, sabi niya sa propeta, "Pakultu lahu," kinabi niya sa propeta, "Inna lasna na'buduhum." Hindi namin sila sinasamba. Hindi kami sumasamba sa aming mga ulama at saka sa aming mga ubad, sa aming mga worshipper. Kasi ang pagkaintindi niya muna dito sa ng aya. Kasi siyempre mga sahaba, hanggang di nagpapaliwanag sa kanila ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na naintindihan. So akala, ibig sabihin ng salitang ibada lamang, yung pagsasala, pagsusujud, pagruruko, anumang ibada lang yan. Kaya lang, ang tinutukoy dito sa buong bab na topic natin ay isang uri ng ibada. Ang tinutukoy dito ng ibada ay ta'ah, obedience. Na kapag ang isang Muslim o ang isang tao, sinunod niya ang batas ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay sumasamba doon sa tao na yan. Umara o ulama. Umara man yan o ulama. So sabi rito ni Adi ibn Hatim, "Inna lasna na'buduhum." Hindi namin sila sinasamba. So sumagot sa kanya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa yuharrimuna ma ahallallah patuharrimuna?" Sabi, hindi ba, sabi ng propeta, hindi ba ginagawa nilang haram yung mga ginawang halal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa lang bawal yung pinapahintulot ng Allah subhanahu at tinatanggap ng mga tao. Wa yuhilluna, at ginagawa lang halal ma haramallah, at ginagawa lang pinapahintulot nila yung mga binagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patuhilluna, at yung mga tao naman tinatanggap nila. So sumagot si Adi bin Hatim, "Pakultu bala." So sinang-ayunan niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yun ang talagang kapag sinabi ng kalang mga pinuno, ng kalang mga umara, ng kalang mga ulama na ito ay halimbawa baboy bawal, sabihin haram, halal, sabihin nila, susunod sila. Sabihin ang alak ang alak ay haram, gagawing halal, susunod sila. So kung ano yung sinusunod nila. Kaya lang, sabi nga ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, karamihan sa mga ahbar at saka sa mga ahbar at saka rohban, ang kalang paggagawa ng halal na maging haram at yung haram na maging halal, hindi base sa jahil. Karamihan sa kanila, base sa alam nila na ito ay alam nila ang kalang pinapahintulot. Alam nila. Halimbawa, sabihin natin, ang mga Nasara, Yahud tsaka Nasara, sabihin nila ang alak halal. Ito ay haram. Kahit sa kanila maaklat. Sa Taurah, sa Injil, at marami sa kanila nakakaalam na yan ay haram. Pero alam nila, ginagawa nila itong halal. So alam nila na ito ay talaga makakasama. Kasi ang dahilan ng bakit ito pinagbabawal, unang-una ito ay kabait at ito ay makakasama sa tao. Alam nila ito ay makakasama. Pero sinasang-ayunan nila dahil sa ang sinusunod nila yung sa kanilang kagustuhan, yung kanilang opinion, hindi ang dalil. Halimbawa, sabihin natin sa pagkain, baboy, tinatawag nila para medyo mabago yung meaning niya, salita, swine, tinatranslate nila ng malalim na English, lumang English, yung mga bagong hindi maintindihan yung pig o kaya pork. Baboy. Sa Taurah at sa Injil nila, haram. Pero ginagawa lang halal. Pero alam ng mga tao, mga tao talaga yan ay kabait, yan ay marumi, at yan ay nagbibigay ng
ng kapahamakan sa tao. Alam nila. Alam nila. Ngayon, ang mga Muslim, ang tulad ngayon, udhiya, yung korban, ang pinakamalinis na hayawan na laham ay ang baka, kambing, kaya tupa, pamel o kalabaw, halimbawa sa Pilipinas. Dahil ang kinakain na damo. Malinis ang kinakain nila. Malinis ang kinakain nila. Kaya lang, yung mga hindi mga Muslim, pinagbabawal nila ang kambing. Ayaw na ng kambing. Ayaw na ng kambing. Kaya sa Pilipinas, mapapansin natin, hindi kilala masyado ang kambing. Special lang yan sa lugar ng mga ano. Pero talagang kilala baboy. Yung marumi at saka makakasama sa kanila. Ang kambing makakabuti, malinis. Dahil ang kinakain talaga damo at maliwanag talaga na malinis. Hindi siya kumakain ng marumi. Siya kumakain ng marumi. Kaya lang, yan ay ginagawa lang haram. Kaya sumagot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Adi bin Hatim Bala, o totoo yun, na gano'n nga na sinusunod namin sila. Sabi niya rito, patil ka ibadatahum, o patil ka ibadatuhum. Niyang pagsunod ninyo sa kanila, yan ay isang uri ng pagsamba. At ang tinutukoy dito, ang ibada, ta'a. So, tinawag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga sumusunod sa arbab, sa kalang rab, o sa, ibig sabihin, sinasamba nila ang kalang mga rab, kalang mga ulama at mga umara. Kalang mga umara. Kaya dito, ang mga Muslim, sabi nito, rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa hassanahu, ang mga Muslim, dapat maging maingat tayo sa mga bagay na yan. Pagsunod sa ating mga mga ulama at mga umara, na hindi pinagbabawal. Halimbawa, ang isang tao na talagang may kakayahan, mayroon ng kakayahan, halimbawa, may edad na at mahaba ng pag-aaral at nakaupo talaga sa mga ulama. Tinutukoy ko dito, kumuha ng knowledge sa mga ulama. Ang isang talibul ilm, para matawag na talibul ilm, kailangan kumuha ng knowledge sa mga ulama. Hindi yung nagbasa labang ng libro, nakapagtapos sa Jamia, nakatapos ng Arabic na 4 na taon. Hindi yan tinutukoy natin. Tinutukoy natin allowed mag-ijtihad ay yung may kakayahan na ng halos siya ay senior na talibul, kaya ulama. So, dapat ang tao niya, kung siya ay may kakayahan na mag-ijtihad at huwag na sumunod sa mga ulama, lalo sa kapag ang ulama na dalal. Pero kapag ang isang tao naman ay ordinaryo lamang na talibul ilm, walang problema na meron siyang piliin na isang ulama na mapagkakatiwalaan. Unang-una, alam natin na siya ay mapagkakatiwalaan sa kanyang kaalaman, na siya talaga ay nakahawak sa dalil, sa kitab at saka sa sunnah. At pinapraktis niya ang kanyang knowledge. Bukod sa pinapraktis niya ang kanyang knowledge, makikita natin sa kanyang buhay, unang-una, ang kanyang pag-uugali. Paggalang sa lahat ng, unang-una, paggalang sa Allah, sa propeta, at paggalang sa kanyang kapwa. Yan ang tunay na ulama. Yan ang mga ulama. So, hindi yung mataas na ang kaalaman, hindi na pinapraktis ang kanyang knowledge. Pagkatapos, napakasama pa ng ugali, bastos sa kanyang kapwa. Hindi yan ang tinutukoy nating ulama. Una-una, bastos sa Allah. Halimbawa, sabihin natin, kinoconsider yung mga awliya na mga supi na talagang lapastakan sa Allah subhanahu, tinatawag yung mga tao na sumamba sa kanila. Halimbawa, makita natin yung mga follower na mga Shia, na mga Rafida, na mga supi, na mga gulat, na mga extreme na pinapahalikan yung paa nila, pumapayag silang litrato nila, nandito sa tabi nila, at nagsusujud sa kalang mga litrato. At sila ay pumapayag na gumawa ng pagkarami-raming litrato na ilantad, na masyado silang purihin sa yung kalang litrato, yung kalang pangalan, ang lahat ng yan ay hindi kinalulugodan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yan mga ulama. Ay mga dalal na mga tao. Kaya lang dito, sabi nga natin, nang banggitin natin ang mga ng imam, rahimahullah, sa kanyang title, ulama at saka umara. Ang nature ng Bani Adam, Muslim man at hindi Muslim, sila talaga ay may hinahanap na leader. Leader ng kalang religion at saka leader ng kalang dunya. Kaya lang, isang matalinong Muslim, ang isang talibul ilm, hahanapin niya talaga ang tunay na leader, ang tunay na imam. Hindi dito, pag sinabi nating imam, ang tinutukoy natin ditong imam ay imam sa ating akida, qudwa, imam sa ating din. Katulad ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Ibrahim, at saka ng mga 4 na imam.
Hindi yung nagle-leader lang sa sala sa masjid. Hindi yung tinutukoy natin dito na imam. Tinutukoy natin dito ang imam qudwa. Qudwa. Modelo natin, huwara natin sa ilm, tsaka sa amal, tsaka sa akhlak. Sa ating akhlak. At kung paano makitungo sa kanyang kanyang mga kapwa. Tamang pamaraan ng pakikitungo sa kanyang. Hindi yung ginagawa ngayon ng iba na kapag ang isang ruler nagkamali na, sasabihin na kafir, tapos magre-rebelde na. Hindi yan ang mga ulama. Ang ulama ay merciful sa kanyang kapwa. Sila ay waratatul anbiya, kung gaano ka rahma, ang rahma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sila ay inheritor, follower, tagapagmana ng propeta. Makikita natin ang mga tunay na ulama, yan sila ay ahlur rahma. Sila ay mercy sa mga tao. Unang-unang mercy na dinadala nila ay tauhid at inaalis nila ang shirk sa kalang lugar. Yan, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab dito, Sheikh Islam bin Taymiyyah ng kanyang panahon, Sheikh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah. Buong buhay niya talagang tauhid. Tauhid. Hindi niya pinapahintulutan ng anumang uro ng shirk. Marinig niyo kanyang mga lecture, makikita niyo kanyang, kahit hindi na natin maintindihan, tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang natin dito na, ang tinutukoy dito ng Imam rahimahullah ay yung tinatawag nating ibada sa pamagitan ng ta'ah. Magitan ng obedience sa ating mga pinuno. Halimbawa sabihin natin, leader ng ating dunya, yung ating pinuno sa ating dunya, halimbawa mga pinuno, pangulo, hari o sino man. As long na yung tao na yan ay nagpapatupad ng Islam, sumunod tayo. Pero pag may mga bawal na huwag tayo susunod. Hindi naman ibig sabihin na pag sinabi niyang na allowed na ito, magsisigaw na tayo na, mag-rally na tayo, diba, nahimik tayo na, umiwas tayo hanggat maaari. Gawin natin iwasan natin yung bawal, anuman ang ating magagawa, na huwag tayong gumawa ng tinatawag nating pauda o corruption o yung tinatawag nating confusion sa mga tao. Yan ang ginagawa ng mga taong mga nagrarally, yung mga taong mga nagsasalita sa publiko. Sa halip na turuan yung mga tao ng tamang manner kung paano makitungo sa issue, ginagawa pa yung kung anong ginagawa ng mga hindi mga Muslim na ginagawa nila. Yan, makita natin bansa ng mga Muslim ngayon. Wala silang leader, wala silang bansa. Sila ay kaawa-awa, kahabang-habang, refugees, walang bansa, walang bahay, walang tirahan. Yung mga babae natin, mga bata natin, ng mga Muslim, yan sa lansangan. Paano? Anong dahilan? Nagagawa ng mga taong walang ginawa kundi magturo ng pasad, ng dala, ng tinatawag nating fitna, magkalat ng fitna. Hindi knowledge ang binibigay nila. So, inshallah, yan at sa susunod na bab, nilinaw talaga ng Imam rahimahullah yung pagkuha ng isang tao o ng tagot na gagawin natin, na ang batas ng tagot ay kukunin natin. Ito ay isang mas'ala na malaking issue. Inshallah, susunod na bab, inshallah, sa Kitab at-Tauhid, na inshallah, i-elaborate natin mabuti kung kailangan dalawang lecture. Inshallah, paghahatiin natin ang issue na yan, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum.